Sa loob ng kulungan, mag-uusap ang matalik na mag-best friend noon. Subalit nag-iiba na ang ihip ng hangin matapos ngang mabuko itong si Hazel. Dahil nakapag-isip-isip itong si Alice. Ayaw na niyang madamay pa sa gulo. At gusto niyang manahimik na lamang. Gusto niyang magpakalayo-layo. Sa madaling salita ay iiwan niya sa ere itong si Hazel. Subalit kung sakasakali umano na tuwagin siya ng korte ay wala siyang magawa kundi ilahad ang katotohanan tungkol sa ginawa ni Hazel. Dahil doon, tila gumuho ang mundo nitong si Hazel. Wala na siyang kaibigan. Ang kaisa-isa niyang kaibigan ay tinalikuran na nga. Ito ay nagkaroon pa nga ng sumbatan. Pinapaalala ni Hazel ang lahat ng kabutihan na nagawa niya sa kanyang best friend na si Alice, lalong-lalo na doon sa ibang bansa. Ngunit agad namang na-recall nitong si Alice na kung may pagkukulang man siya o may utang man siya dito kay Hazel, natitiyak niya na bayad na ang mga ito sa tagal na kanilang pagiging magkaibigan. At sa dami ng inuutos nitong si Hazel, kahit na labag sa kanyang kalooban, naging sunod-sunuran siya. Tuluyan na ngang naputol ang pagiging magkaibigan ni Hazel at itong si Alice. Galit na galit man itong si Hazel, wala na siyang magawa sapagkat tinilikuran na siya ng kanyang best friend at tuluyan na ngang nagpakalayo-layo. Samantala, ang mas malupit na balita na makakarating sa kanya sapagkat naroon na ang annulment at aprobado na ito dahil sa ginawa ni Hazel kung saan nagloko siya at nagpretend na ang anak na pinagdadala niya ay hindi naman pala sa kanya, kaya naman madaling nailusot ang annulment dito kay Manuel. Sa madaling salita ay natuloy din ang pinapangarap na matagal na nitong si Manuel at nitong si Felma. Natuluyan na ngang magkaroon ng formal na kasalan. Nang sa ganun ay magiging siya ay tunay na Mrs. Cruz at hindi na maaagaw pa muli nitong si Hazel. Kaya naman lubos na nagagalak ang bagong mag-asawa. Hindi lang sila kundi maging ang kanilang mga anak dahil yun na ang pinakaantay nila. At sa wakas ay buo na nga sila dahil maging ang pamilya ni Jeffrey ay naroon din. Isang napakasayang selebrasyon, ngunit magugulantang ang lahat sapagkat darating itong si Hazel ng punong-puno ng bitterness sa kanyang puso. Hindi niya hahayaan na maging masaya si Manuel at itong si Felma. Kaya naman siya ay manggugulo sa loob ng selebrasyon. Tapos nang marinig ang napakagandang mga mensahe ng mga anak ni Felma at Manuel, nagkaroon ng masayang palakpakan. Ang lahat ay biglang nagulantang at nagpanik matapos pumasok bigla itong si Hazel at nagkalat ng apoy. Kaya naman nagpanik ang mga tao sa loob at itong si Andrea ay hindi mapakali. Ayaw niyang lumabas hanggat hindi niya makita ang kanyang mami Felma. Ang mga tao ay nagugulantang, hindi alam kung saan patungo. Nagpapanik na ang mga ito dahil sa kagustuhan na makalabas agad ng naturang building at mailigtas ang mga sarili. Samantala, itong si Felma ay magugulantang sapagkat naroon nga itong si Hazel kung saan punong-puno ng pait ang puso. Hindi niya matanggap na tuluyan na nga siyang iniwan ni Manuel. Isang kutsilyo ang kanyang hawak at talaga namang hindi siya magdadalawang isip na itusok ito sa dibdib nga nitong si Felma. Ayaw niya kasi at hindi niya kayang tanggapin ang kanyang pagkatalo. So ayan, ating pakaabangan guys kung ano nga bang mangyayari sa dalawang Mrs. Cruz. Sino sa kanila ang makakasurvive. Dito na nga kaya posibleng matutuldukan ng tuluyan ang buhay ni Hazel dahil nga sa kanyang sobrang kasamaan at wala ng paglagyan. Kaya naman sariling kutsilyo na hawak niya ay siya rin kikitil sa sarili niya. Yan ang ating pakaabangan. Thank you for watching guys. Please don't forget to like and subscribe. Thank you. Bye.